Inilubog lang ng babae ang kanyang palad sa malinaw na tubig dagat, ngunit sa sumunod na sandali nalaman niya. Maraming maliit na isda ang parang tinawag ng hindi nakikitang puwersa. Naglalangoy sila sa paligid, palibot kay Ana. Parang sumasagot sila sa isang mahiwagang tawag. At ang mga mangingisda na nakakita ng himalang ito, hindi mapigilan ang pagbubuka ng kanilang mga ngiti. Masayang ngiti ng kasakiman. Dahil tuwing kasama nila si Ana sa pangingisda, laging puno ang kanilang huli. At ang kahanga-hangang kakayahan ni Ana. Hindi lang hanggang dito. 10 taon na ang nakalipas si Mayor Dashan ng Pulo. Nakakita ng lumang lumulubog na barko sa baybayin. Nang kumalat ang balita dumating ang mga tao. At nagsimula ng lubhang mapanganib na rescue operation. Habang sinisiyasat ang loob ng barko, nasugatan si Dashan sa tiyan ng matalas na bagay. Hindi nagtagal nakita ng mga tao. Si Dashan may kalong na sanggol na babae. Bumalik sa pampang. Ang mas nakakagulat, ang sugat ni Dashan sa harap ng lahat. Gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Parang bumabalik ang oras at kusang gumagaling ang sugat. Ang hindi kapani-pani walang lakas na ito. Ginawang banalang sanggol sa puso ng mga taga ron. Mula noon walang pumupunta sa klinika ng Pulo. Pero maraming tao sa labas ng bahay ni Dashan. Dahil ang sino mang makahawak sa batang babae. Anuman ang kanilang karamdaman, agad gumagaling. Pati ang biyenan ni Dashan na may Alzheimer. Mahimalang bumalik ang memorya at sigla. Naging guro ulit sa Pulo. Para masiguradong mananatili si Ana sa Pulo, nagdesisyon ang mga tao. Putulin ang koneksyon sa labas. Tuwing may dumadaan na ibang tao, pinapatunog nila ang kampana, at pinapatay ang lahat ng ilaw sa Pulo, para hindi mapansin ng mga tagalabas. Lumipas ang 10 taon, pero parang mabait ang panahon kay Dashan. At sa kanyang asawa, walang bakas ng katandaan sa kanilang mga mukha, habang kasama nila ang batang babae. Parang tumatanggap sila ng walang hanggang kabataan. Sa araw na ito, isinama ni Dashan si Ana sa pangingisda. Dahil dito, natuklasan niya ang isa pang kapangyarihan ng anak. Kapag inilubog ni Ana ang kamay sa tubig, naaakit ang mga isda sa paligid. Dahil sa kakayahang ito ni Ana, yumaman ang mga tao sa Pulo. Isang araw habang naglalaro si Ana, biglang inabot niya ang bahay pukyutan. Ang mga pukyut na karaniwan ay mapanganib. Ngayon ay parang maalamong alagang hayop. Nasa kamay ni Lisa, nang ipakita ni Ana sa mga kaibigan. Ang mahimalang tagpong ito, nakita niya ang kanyang kaibigan. Pinaliligiran ng mga pukyut, nakita ni Ana na nasasaktan ng kaibigan kaya hinigpitan ng kamao. Sa isang iglap lahat ng pukyut sa paligid. Biglang bumagsak sa lupa, nawalan ng buhay. Ang kapangyarihang pumatay na ito. Maging si Ana ay natakot. Hiniling niya sa kaibigan na itago ang sikreto. Huwag sabihin sa kahit sino ha. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin. Dahil sa 100% na kapangyarihang magpagaling ni Ana. Unti-unting nahilig sa away ang mga tao sa Pulo. Alam nilang kahit anong sugat ang mata mo. Basta lumapit kay Ana ay gagaling kaagad. Kahit ang mga bata sa Pulo, may larong pinsala sa sarili. Lunok sila ng kakaibang prutas ng halaman. Ang prutas na ito ay may kamandag. Sa loob ng 15 minuto mamamatay ang kumain. Kaya dapat ang mga bata sa oras na iyon, marating sa bahay Dashan, malapit sa kwarto ni Ana. Palagi silang nakakatakas sa kamatayan. Ngunit ngayong pagkakataon may aksidente. Dahil hindi maganda ang huli ng mga mangingisda, si Ana na tuwing Lunes lang pumapalaot. Bigla siyang isinama ni Dashan sa dagat. Nang malapit nang mamatay ang isang batang lalaki, nagmadali silang humanap ng doktor sa Pulo. Ngunit nang dinala sa klinika ang bata, huli na para sagipin siya. Kahit pinaglinis ng sikmura ng doktor, at inalis ang mga nakalalasong prutas, nawalan pa rin ng pulso ang bata. Nang dumating si Dashan at ang anak sa klinika, malungkot na inabot ni Ana ang kamay sa bangkay ng batang lalaki. Ngunit walang himalang nangyari. Ang espesyal na kapangyarihan ni Ana, tila hindi magagamit sa mga patay na. Dahil dito nalungkot si Ana. Nakaramdam siya ng kasalanan. Sa pagkamatay ng bata, hindi pa rin tumatanggap si Ana. Pumulot ng patay na pukyut sa lupa. Ngunit habang lumilipas ang oras, walang pagbabago sa pukyut sa kanyang kamay. Nang gabing gumagawa ng takdang aralin, napansin ni Dashan ang kalungkutan ng anak. Kaya inalo niya si Ana. Sinabi na hindi niya kasalanan ang lahat. Tumutulong lang tayo kung kaya natin. Kahit hindi tayo makatulong, hindi natin kasalanan yun. Ngunit sa sandaling iyon, si Lisa na naghahanda ng hapunan sa kusina, nasugatan sa daliri. Naghintay siya ng matagal, ngunit hindi gumaling ang daliri tulad ng dati. Nagulat si Dashan sa nakita. Kumuha siya ng kutsilyo at sa kanyang palad. Gumawa ng malalim na sugat, ngunit hindi rin gumaling ang kanyang kamay.
Nawala ang kapangyarihang magpagaling ng anak. Kaya agad tinawag ni Dashan ang lahat ng tagapulo, at inihayag ang lahat, para magkaroon ng pahinga si Ana at makapag-isip. Nagpasya siyang ihinto muna ang pagbisita ng mga tao. Ngunit ang mungkahi ni Dashan, agad tinututulan ng lahat. Sabi nila dapat tulad ng dati. Anumang labis na pag-aalala, maaaring takutin si Ana. Habang mainit ang pagtatalo, tumayo si Ginang May biyenan ni Dashan. Bilang matandang guro sa pulo, karamihan sa kanila ay mga dating estudyante niya. Kaya walang naglakas loob na kumontra. Iminungkahi ni Ginang May na magbotohan. Ngunit hindi pumayag si Dashan. Anak ko si Ana Ginang May. Hindi kailangan ng boto ninyo. Hindi ba boboto rin kayo kung sino ang magiging magulang ni Ana? Oo nga, magbotohan na tayo. Natahimik si Dashan. Kaya nagpatuloy si Ginang May. Sino ang sang-ayon na magpahinga si Ana? Kakaunti lang ang pumayag na magpahinga si Ana. Sino ang nagsasabi na dapat magpatuloy ang pagbisita? Ako at ako. Halos lahat ng tao ay nagtaas ng kamay. Wala nang magawa si Dashan, kundi pumayag sa pagbisita. Kinabukasan ang mga tagapulo, tulad ng dati ay dumating sa bahay ni Dashan. May dalang mga regalo ang bawat isa, puno ng pagmamahal at pag-alo kay Ana. Dasal nila na ang kapangyarihan ni Ana ay bumalik agad. Samantala, ang pamilyang Smith na nawalan ng anak, dahil sa prutas ay lumapit kay Dashan. Ang isa nilang anak, nalulungkot sa pagkawala ng kapatid. Gusto nilang umalis sa pulo. Nangako sila kay Dashan, na hindi sasabihin ang tungkol kay Ana, kahit kailan. Ngunit hindi pa rin pumayag si Dashan. Sa mahabang panahong ito, nawala ang mahimalang lunas ni Ana. Bumalik ang Alzheimer ni Ginang May. Sa kalituhan tinawag niya ang mga tagapulo. Sila rin ay natatakot sa hinaharap. Kung wala si Ana, sa gitna ng pagdadalamhati, nagalit ang doktor sa narinig. Gusto kong tandaan ninyo. Ano ang buhay bago dumating si Ana? Alalahanin ninyo ang ipinagmamalaki ninyong pagiging tagapulo. Mahal ko kayong lahat noon. Ngunit nababaliw na kayo ngayon. Pagkatapos itaboy ng mga tao, malungkot na naglakad ang doktor, papunta sa bahay ng mga Smith. May pag-asa pa siyang natitirang makumbinsi ang mga Smith. Tumakas kasama ang kanilang anak. Sinabi niya sa kanila ang lihim kung paano magnakaw ng bangka. Ngunit nagulat siya, para siguradong walang makaalam. Tahimik na kinuha ng pamilya Smith lahat ng kahoy na magagamit. Gumawa sila ng bangka sa dilim. Sa gitna ng tensyon at pagbabago, maingat na tinakpan ni Lisa ang kumot ni Ana. Ngunit patinat ang sugat sa kanyang daliri. Mahimalang gumagaling. Dumating si Dashan at nagulat nang makita ang kanyang sugat ay unti-unting nawawala. Mabilis ang tibok ng puso ni Lisa sa tuwa. Gusto niyang dalhin si Ginang May dito. Umaasang gagaling ang Alzheimer nito. Ngunit pinigilan siya ni Dashan. Alam ni Dashan, kapag gumaling si Ginang May, tiyak na sasabihin niya sa lahat ng tagapulo at ang mga tao sa pulo ay gagamitin ulit ang kapangyarihan ni Ana. Mahinahon na sinabi ni Dashan sa asawa. Pinaalalahanan siya na isipin ang kinabukasan ni Ana. Natural lang ang buhay at kamatayan. Ngunit nang lumala ang sakit ni Ginang May, dumating siya sa bahay ng hating gabi. Naawa si Lisa. Tahimik niyang dinala si Ginang May sa kwarto ni Ana. Hindi nagtagal gumaling si Ginang May. Nang mawala ang kapangyarihan ni Ana, bumaba ang huli ng mga mangingisda. Nagrereklamo sila kay Dashan. Ikaw ang pinuno namin, gusto ko lang malaman mo. Magugutom kaming lahat. Pagkatapos sinabi nila, alam na nila bumalik ang kapangyarihan ni Ana. Tulad ng hinala ni Dashan. Pagkagaling ni Ginang May, inikalat niya ang tungkol kay Ana. Ngunit ngayon habang tulog lang, gumagana ang kapangyarihan ni Ana. Normal siya sa umaga. May naisip na ideya si Ginang May. Dahan-dahan niyang ibinigay ang gamot pampatulog kay Dashan. Ipinahiwatig na kung patulugin si Ana, ang mga tao sa pulo ay makakamtan ulit ang grasya ng langit. Sa pakiusap ng asawa, napilitan si Dashan na pumayag. Nang gabing iyon giniling ni Lisa ang gamot. Hinaluan ng tubig at pinainom kay Ana. Nang makatulog si Ana, dinala nila siya sa dalampasigan. Naghanda ng lambat ang mga mangingisda sa udyok ni Ginang May. Mahigpit na yakap ni Dashan ang anak papunta sa dagat.